Hi guys, so today I will be having a tutorial on how to create your own tarpaulin layout using Canva. So first of all, mag-search muna tayo ng background photo. So as for me, ito yung napili kong background photo, which is the school. And next will be the logo. So ito naman yung napili ko sa logo, yung pa-landscape ng Central Scholar University Manila. So i-long press lang natin to save the photo. That's it, save the photos. Now, let's go to Canva to start editing. So, first of all, i-add to page natin yung logong napili natin. So, as you can see, ito yung itsura niya. Ang purpose pala nito is para ma-generate natin yung mga colors na andun sa logo, kaya inuna natin siyang i-add to page. So, makita natin dito sa photo colors yung mga color na nagamit sa, sa logo. So, try natin piliin yung kulay pink. So, as you can see, may background pa yung logo natin. So, i-remove natin. Punta tayo sa filters, tapos background remover. Yan na yung itsura. Pero ang pangit naman ng color pink kasi yung logo natin parang nawala. So, as for me, may napili na akong color. Pero kayo, kung hahanapin yung color, ganun lang. I-slide nyo lang. Since ako, may napili na ako, i-type ko na lang yung color na napili ko. FF758E. Yan yung code na gusto ko. So, ito yung itsura niya. Next is, syempre, ang pangit naman. So, lagyan natin ng gradient. So, yung gradient niya, pangit din. Hindi ko nagustuhan. Kaya, i-change din natin. Slide lang din. Ganon. Tapos, hanapin natin yung gusto nating kulay. So, ako, may nahanap na din ako kulay. Kaya, ilagay ko na lang din yung code dito. Ita-type ko na lang din. So, yung gusto kong kulay is F5 FFDC. So, yan na nga. Pero, ayaw ko kasi hindi pa rin nakikita yung logo. So, gusto kong magpalit yung gradient. Siguro nasa ibaba yung pink tsaka yung kulay yellowish is nasa itaas. So, yung gagawin ko is i-switch ko lang yung kulay, yung codes. Yan na. So, pagka-switch nun, ito na yung maging itsura ng gradient ko. Nasa ibaba na yung kulay pink. So, nakikita na yung logo, diba? Tapos, adjust lang natin kung gaano siya kalaki. Second is, i-add to page na naman natin yung background natin. In my case, yung school yung nagustuhan kong i-background. Ganyan. Tapos, i-resize lang natin siya hanggang makover yung whole page. Ganyan. Tapos, hindi pa tayo nagtatapos dyan. So, punta tayo sa transparency. Adjust natin into 5, 6, 7, ganon. Depende sa gusto mong transparency. In my case, nasa 6 lang siguro. Ganon na yung maging itsura niya after. Third is, add na tayo ng mga text natin. First is, of course, the congratulations. So, i-add muna natin lahat-lahat ng mga text. Saka na tayo mag-edit. So, yung congratulations, ganon, yung resize muna natin siya ng konti para makita natin. Tapos, next to the congratulations is yung name na naman. So, as for the name, add subheading. Yan. So, for example, Ira May. Yun yung pangalan ng sister ko. Tapos, pili tayo ng font. In my case, yan yung ginagamit kong font. Barlow Condensed Bold for the name. Tapos, i-position natin siya. May nakalimutan pala akong ilagay. Nakalimutan ko yata ilagay yung yung title. Syempre pag gumawa tayo ng ganitong type of tarpaulin, lagyan natin ng title since this is something like congratulating them for passing the said board exam. Next is i-add lang natin yung word na for passing the August 2023 or whatsoever kind of licensure exam. And then i-ano lang natin siya, i-position naman. So, in my case pala, yung ginamit ko ditong font style for this one is actually the alike font style. So, yun na nga, edit lang natin. Capital letters ko lang lahat ng to. So, yung
sa ate ko, psychometrician licensure exam yung ano niya. So, yan na nga. Tapos, i-position lang natin below the name. Ayan yung maging itsura niya. Next is choose the font, which is the alike. And yan. Next is we have to add another, which is let's search for the rectangles or shapes. So, yan yung nasa pinakauna. So, yan yung magiging itsura niya. Pwede natin yan ma-change yung color. Ganyan. So, i-adjust lang natin siya para maging parang ano siya ng tarpaulin. At siya natin ilagay yung like, we are so proud of you. Ganyan. So, pili lang tayo yung color. In my case, pink. And then, lagay natin yung we are very proud of you. Yung ginamit kong font dito ay Joshiko. Yan, Joshiko. Tapos, i-adjust lang natin ulit siya. So, ganyan yung maging itsura niya. So, nakadepende na yan sa inyo kung paano yung adjustment, sizes, and all. And the fourth one is, of course, i-add na natin yung picture to page. So, nakita nyo naman, yung picture natin is kulay black, kaya mag-background remove na naman tayo. So, punta lang tayo sa effects, tapos video remover. And then, i-adjust lang natin siya ulit. Ganyan lang, pag-adjust. Pwede din natin siyang i-crop. This time, i-try na natin siyang i-position and i-adjust. So, in my case, hindi ko ma-position yung logo kasi kailangan pa natin i-position yung background set to backward. So, yan, pwede na ko nang i-move yung logo since na put to backward ko na yung background niya. Parang may kulang. So, gusto kong may white background. Congratulations. Copy lang natin. Tapos, paste. And then, punta tayo sa color. And then, as for the color, iset natin siya into color white. So, yan yung maging itsura niya. Pero gusto ko yung white yung nasa likod. So, punta tayo sa position to back. So, yan yung maging itsura niya. Yung final itsura niya. And as for the IRMA, palakihin lang natin siya. Tapos, parang may kulang din. Lagyan natin siya ng kulay. Adjust ko muna sa gilid siguro yung photo. And as for the name, gusto ko siyang kulay blue, yung parang nasa logo. So, punta ulit tayo sa color. Tapos sa ibaba, andun yung kulay ng nasa logo. Kulay blue, something, ewan ko ano yan, purple. Yan, tapos parang may kulang, palagyan natin ng effects. Punta tayo sa effects, tapos shadow. So, yan, may shadow na siya. Tsaka yung for passing the August 2023 Psychometrician Licensure Exam, lagyan din natin ng shadow para parang mahalata siya. And then next is i-adjust natin yung we are very proud of you. Palakihin natin. And i-balance lang natin siya dun sa ibang mga words. And then next, nakalimutan ko palang maglagay ng something like that kung gusto niyo ng mga add-ons. Nilagyan ko ng magna cum laude, tapos niliitan ko lang kasi hindi naman siya yun yung highlight doon. And then ini-remove ko lang yung shadow para hindi siya maging highlight. For me, parang may kulang doon sa for passing. So, yung ginawa ko, ginaya ko lang yung congratulations. So, kinapi at saka paste. Tapos, kinulayan ko ng white. Tapos, sinat ko to backward yung white. And, ganun na yung naging itsura niya. Lastly, we'll be adding the, greetings from. Nasa inyo na yon kung lalagyan nyo or hindi. As for me, nilagyan ko ng greetings from family and friends. Nilagay ko sa pinakaibaba. Tapos, i-adjust lang natin na, bagay siya dun sa ibaba. And, yung font niya, i-change natin. Yung pinili ko dito is Source Serif Pro. So, ayan yung naging itsura niya. So, yung yung kulang na lang dito is yung pag-adjust natin sa we are very proud of you. Yung line spacing, sinet ko into mas malapad. And then, next is yung yung picture ni ate ko, parang hindi siya proportion. So, i-adjust lang natin siya ulit. Saka i-crop. So, ganito pala mag-crop sa Canva.
Ganyan. Yung sa center yung gagalawin mo. And then, kung para mazoom siya, yung nasa gilid naman, yung ganyan. Yung circle, yung ano. Yan. Since feeling ko parang hindi balance yung photo, so pwede pala natin siyang, i-change yung, balance niya. Ganyan lang. Now, hindi pa ako satisfied. Parang too dark. Kaya i-change ko into white yung "We are very proud of you." And now, ganito na yung naging final look niya. As you can see guys, madali lang talagang gumawa ng tarpaulin. Nasa sa inyo na lang yung kulay. So kung gusto niyo tong gayahin, ilagay ko na lang yung mga font na ginagamit ko para dito. So thank you for watching and I hope to see you again soon in one of my vlogs. Bye!